Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano-ano po ba ang pinagkakabalahan ng bawat isa sa inyo sa buhay ninyo ngayon? Sa mga bagay na ito, ano ang inyong uunahin? O ano ba ang dapat na mauna? Mula sa Marcos 1:35 at gayon din sa Lucas 5:16, sa Tagalog, nang madaling araw na habang madilim pa, si Jesus ay bumangon at lumabas. Pumunta siya sa ilang na dako at doon ay nanalangin. Makikita na pagkatapos na mabautismuhan ni Jesus ay dinala siya ng Espiritu sa ilang upang manalangin at mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At doon ay walang tigil siyang tinukso ng dyablo. At lahat naman ng iyon ay napagtagumpayan ni Jesus. Pagkababa niya sa bundok ay agad na ipinangaral niya ang ebanghelyo. Nagturo sa mga sinagoga sa Galilea, Capernaum. Nagpagaling ng inaalihan ng masasamang espiritu, nagpagaling ng may mga sakit, gumawa ng mabuti sa buong araw, tinawag ang mga unang alagad, lubhang napaka-busy ni Jesus. Kinabukasan ay maagang gumising si Jesus. Habang madilim pa, madaling araw, siya ay pumunta sa ilang upang manalangin. Ipinapakita ni Jesus sa tagpong ito ang kahalagahan ng pananalangin. Sa lahat ng mga kabisihan niya ay kasama sa mga activities niya ang pananalangin at ito ang priority sa lahat ng mga gagawin niya. Prayer must be a priority. Ang panalangin ang isang uri na gawain na dapat mauna dahil ito ang sandigan ng iba pa nating gawain. Maihahalin tulad sa pagkain. Ano po ang mangyayari sa taong hindi kumakain? Siyempre siya ay manghihina, manlulupaypay, magkakasakit o pinaka-worst ay pwede siyang mamatay. Gayun din naman ang posibleng mangyari sa isang Kristiyanong hindi nananalangin. Mawawalan ng lakas ang espiritualidad, haharapin ang mga pagsubok at mga tukso sa buhay sa pamamagitan ng sariling lakas. Kung di ka mananalangin, babagsak ka sa pagkatakot, pagkabalisa, at lalo na sa pagkadiskorahe sa buhay. Kung hindi ka mananalangin, magiging mayabang ka na ang lahat na magagandang mangyayari sa iyong buhay ay sasabihin mong dahil ito sa iyo galing, talino at sa iyong kakayanan. Ang panalangin ay para din isang langis o grasa. Ang langis sa makina ay nagpapagaan at nagpapagiging mabisa na mga parte nito at gumagawa ng maayos ang makina ayon sa kanyang layunin. Sa pamamagitan ng pananalangin, makikita natin ang tunay nating kalagayan na tayo ay nilikha at kailangan natin ng ating manlilikha. We really need our Creator. Ang ating Diyos ang nakakaalam ng lahat na dapat nating gawin at isipin. Kaya napakahalagang laging lumapit sa Kanya sa pananalangin. Busy-busy si Jesus sa maraming gawain ay inuna niya ang pananalangin. Maging busy ka sa pananalangin. Ano man ang pinagkakabalahan mo sa buhay, trabaho man ito, ambisyon na dapat maabot, ang iyong pag-aaral, pagninegosyo o ano paman. Mula nga sa artikulo ni Carl Polyen sa medium.com, nagbigay siya ng 5 dahilan na bakit feeling busy ang maraming mga tao. Una, you don't write things down. Hindi mo isinusulat ang mga dapat mong gawin. Ikalawa, maaaring ang iyong sistema ay komplikado. Ikatlo, hindi mo ginagamit ang iyong kalendaryo ng maayos. O marami kang mga bagay na ginagawa at nag-iimbita na hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. At gayon din, wala kang plano-plano sa buhay.
Super busy ka ba? Lalo kang dapat manalangin. Prayer must be a way of life. Sa maagang paggising ni Jesus ay pinakita niya ang paghahanda niya sa sarili sa mga gawain at challenges na makakaharap niya sa araw na iyon. Intentional siyang gumising ng maaga, nag-ayos ng sarili, pumili ng matahimik na lugar, umalis sa magulong paligid upang dooy sincero niyang makausap ang Diyos Ama. Jesus departed from what? Sa pananalangin, kinakailangan tayo ay humiwalay. Physically sa ingay, gulo upang makapag-focus at mabigyan ng kalidad ang pakikipag-usap sa Diyos. Humiwalay din sa mga mental disturbances o maging sa mga maling gawain at bisyo. Dahil ito ay pwedeng maging hadlang sa maayos na pakikipag-usap sa Diyos. Kailan po kayo nanalangin? Kailan kayo nananalangin? Mahalaga ang oras sa pananalangin. Dito po sa ating Go Pray ay ka-6 ng gabi, Miyerkules tayo ay publikong nananalangin. Dapat din ay mayroon tayong pribadong pananalangin upang lalong lumalim ang ating ugnayan sa ating Diyos. Ang mga oras na laan natin sa mga di gaanong kahalagang mga bagay, tulad ng paglalaro ng computer games, copy Facebook, kapapanood ng telenovela ay pwedeng gamitin sa pananalangin. Dahil sa ginawang ito ni Jesus, na unahin ang pananalangin bago pa siya sumabak sa mga gawain sa buong araw, ay nagpakita ng tagumpay sa pangangaral ng Ebanghelyo laban sa kaaway, paggawa ng mabuti at pag-iwas sa kasalanan. Gayon din naman ang pwede mangyari sa atin kung pahahalagahan at uunahin natin ang pananalangin, pagsangguni sa Diyos na ating malilikha dahil Siya ang may alam sa lahat-lahat at tiyak ang maayos at masayang araw sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. Share Jesus. Subscribe and share Haraplet TV. Go, go, go.